Nitong Lunes, bumagsak ang piso kontra dolyar sa pinakamababang level sa loob ng 7 taon. Ayon kay Pangulong Duterte, minamanipula raw ng Amerika ang piso kaya humihina ito. Pero paliwanag ni Budget Secretary Benjamin Diokno, bumaba ang halaga ng piso dahil sa paglakas ng dolyar. Gumaganda na raw kasi ulit ang ekonomiya ng Amerika. May report si Bernadette Reyes. Ina-undermine tayo ng Amerikano ngayon. They're manipulating na ang peso raw bumaba. They just, I would like to ask you to remain faithful to the Republic. Ito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos bumagsak ang piso kontra dolyar sa pinakamababang level nito sa loob ng 7 taon. Pero ang mismong Budget Secretary ni Duterte, kinontra ang sinabi ng Pangulo. Sabi ni Budget Secretary Benjamin Diokno, ang pagbaba daw ng halaga ng piso ay dahil sa paglakas ng dolyar. Ngayon, nakikita nila na babalik na yung gumaganda na ekonomiya sa Estados Unidos at umpisahan na ng taas yung interest rate, bumabalik na yan. Nanindigan si Diokno na nanatiling magandang mamuhunan sa bansa. Ang advice ko sa mga foreign investors, kung talagang long-term investors sila sa Pilipinas, they should not be distracted by the noise, no? They should look at the forest rather than the trees, no? Ay napakaganda naman ng 10-point economic agenda ni Presidente Duterte. Paliwanag ng ilang ekonomista, lumalakas ang demand sa dolyar matapos magbenta ng stock sa mga dayuhang namumuhunan sa Philippine stock market para maghanap ng mas magandang oportunidad kung saan maaaring mas kumita ang kanilang pera. Pag pumasok yung mga foreign investors sa stock market natin dahil naakit sila, malalakas ang peso dahil mas maraming dolyar na pumapasok. Pagka lumalabas sila, pareho ngayon, dahil kumita na sila, ihina naman ngayon ang peso. Ang mahalaga raw ayon sa mga ekonomista, mapanatili ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Pero sa pinakuling Global Competitiveness Report ng World Economic Forum, bumaba ng 10 notches ang Pilipinas. Sa 12 pamantayan, 8 sa mga ito, bumaba ang ranking ng Pilipinas. Ayon sa survey, kabilang sa mga problema ng bansa ay burokrasya, kakulangan sa infrastruktura, korupsyon at tax rates, bagay na dapat tugunan ng pamahalaan. Kung lahat ng iyan ay mapapaganda, mag-i-improve, then it becomes easier to do business here. That could entice foreign investors to come. Bernadette Reyes, GMA News.